Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik at magbabahagi ng mga panibagong mensahe yan about sa pagtatarot mga kapatid. Yan, at ang gagamitin natin ngayon ay ang oracle card na ito. Yan, gagamitin natin kung ano mga mensahe na lalabas dito sa mga baraha. Yan. Yan, sa mga gustong magpa-reading ay mag-PM lamang po kayo sa akin mga kapatid. Sa mga gustong magpa-ritual, magpabaklas ng sumpa o ritual sa negosyo mga kapatid. Yan. Magbaklas ng gayuma. Yan. Ano nga ba ang mensahe na lalabas sa barahang mapipili natin, at ibabahagi ko kung ano mga mensahe na ito. Ayan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan mga kapatid, ang mensahe. Unang-unang napili ay ikaw dito mga kapatid ay ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon dito sa mga collective na makakapanood ng mga mensahe na ito. Ikaw ay pinagpala dito. Lahat ng mga lahat ng meron ka ngayon, kung ano man ang naipundar mo, maring pera, bahay, ari-arian, lupain, kung ano mang uri ng negosyo, yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya ikaw ay pinagpala dahil sa iyong pagsusumikap at pagpupursige na makamtan ang lahat ng iyong mga naipundar o mga pinangarap. Kayo dito ay pinagpala mga kapatid. Lahat naman tayo mga kapatid ay pinagpala ng Panginoon. Nasa tao na lang yun kung paano nila dadalhin ang kanilang buhay at kanilang sarili. Yan. Shaman o babaylan. Meron din ditong nag-aaral ng panggagamot ng mga herbal, o meron ding shaman na nanonood at nakasubaybay sa aking mga live o mga live ko, o di kaya sa pagtatarot, sa aking pagtatarot ngayon. Mayroong mga babaylan o mga shaman na nakasubaybay dito. Meron ding nag-aaral sa pamamagitan ng panggagamot ng babaylan. Ang babaylan po, ang kakayahan po ng babaylan ay nature po, kalikasan po ang powers ng ng mga babaylan. Yan po ang mga niyan ay sibathala po ang kanilang tinatawag niyan mga kapatid, ng mga babaylan. Ang mga babaylan po, malakas rin ang mga babaylan. Nakadepende din po sa babaylan kung paano nila gamitin ang kanilang kakayahan. Yan. May babaylan na masama, may babaylan na mabuti. Depende kung paano nila ito i-handle ang kanilang kakayahan. Yan. Ang mga babaylan mga kapatid, hindi rin namamarusa ang mga babaylan kung hindi nila inaagrabyado, inaaway, inaalipusta ang kanilang mga pamilya. Ayaw na ayaw ng mga babaylan na yan ay inaapi.
galit na galit sila sa mga inaapi at inaabusong mga tao, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Gumaganti ang mga yan, yung mga katutubong babaylan na mga malalakas. Yan. Ang ako mga kapatid, ng lola ko, papa ko, babaylan yan sila, pero hindi sila gumagawa ng masama. Depende rin, sila ang nagdadala ng kanilang kakayahan, ako din naman nagdadala ng kakayahan ko. Nasa sa kanila naman yun mga kapatid, kung gagamitin nila sa masama ang kanilang kakayahan, sila din ang magsasuffer niyan bandang huli sa ginawa nilang kakayahan mga kapatid. Sila din ang magsasuffer. Basta ang sa akin, ang ano ko, babaylan din naman ako, may kakayahan din akong babaylan, herbal din ang gamit ko minsan, mga herbs, at kung anong mga kakayahan ko ay sa babaylan galing yun mga kapatid. May mga ninuno kaming babaylan, lolo ko sa susunod na sa mga dating mga kalululuhan ko ay puro talaga sila mga manggagamot, hanggang sa lola ko, sa papa ko, at sa ako ngayon, ang sa magkakapatid, ako ngayon ay pinagkalooban ng ating Panginoon na magmamana ng panggagamot na iyan. Yan, sa spiritual mga kapatid. Ako po yung tinatawag na doktor ng spiritual. May doktor din naman sa physical, may doktor sa spiritual. Ayan po ang kakayahan na meron ako. Yan. Sa mga doktor naman mga kapatid, ay naniniwala din ako sa doktor. Alam kong pang doktor ang sakit ng tao, ay sinasabihan ko na agad yung mga pasyente ko, hindi ko na pinapaligoy-ligoy pa, na dalhin na agad ang pasyente na yan sa doktor dahil para hindi na lumala at maagapan ang sakit at mabigyan ng karampatang lunas ang taong iyan. Yan po ako, hindi po dapat lukuhin ang mga tao. Pag alam na pang doktor ang sakit, ay dapat dalhin sa doktor. Yan. Tigal po. Yan. Isa dito sa mga nakakapanood dito sa aking sa aking pagbablog na ito, ay mayroon nakakaramdam ng tigal po. Mayroon ditong mga manggagamot din na nanonood dito sa akin ngayon na nakakaramdam ng tigal po. Yan. Nakakaramdam ng tigal po. May mga manggagamot dito na sinusubukan ng kapwa manggagamot din. Yan, sa ngayon ay may nakikita akong ganun, nakakaramdam ng pananakit ng batok, pananakit ng ulo, pangangalay ng katawan, hindi makatulog, balisa. Yan po ay ang tigal po mga kapatid. Ang tigal po mga kapatid, pag hindi po yan naagapan, ay nauuwi po sa kulam yan mga kapatid. Lumalala po ng lumalala yan ang sakit sa spiritual hanggang sa mauuwi sa physical. Ayan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ang tigal po ay hindi po biro. Ang tigal po na sakit na iyan, yan po ay delikado. Yan. Yan, liwanag. Kayo po dito mga kapatid, sa mga manggagamot na nanonood dito, ay ang kanilang katawan ay binabalot ng liwanag. May mga nakikita ako dito na may mga manggagamot na nagdidibusyon na o nakapagdibusyon na. Meron ditong kinasiyahan sila ng Panginoon upang makapagpagana ng orasyon, makapanggamot, makapagpapagaling ng taong may sakit. Ayan po mga kapatid, ang advice ko lang sa inyo, dapat po ay mahalin niyo at ingatan ang regalo na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon mga kapatid, para mas lalo po tayong pagpalain. Yan, wag po sana kayong maligaw ng aral o maligaw ng landas na gamitin ninyo sa masama ang inyong natutunan sa larangan ng spiritual. Ayan, dahil ang liwanag ay nasa sa inyo. Pag yan ay patuloy ninyong gagamitin sa masama, panlalamang sa kapwa, at bibigyan ng sakit ang isang tao, ay iiwan kayo ng liwanag na ito. Yan. Hindi kayo ito tolerate ng mga ancestor, ancested master, ay iiwan kayo nito mga kapatid, dahil ayaw na ayaw din nila na magkasala sila at magkakasala sila sa paningin ng ating Panginoon. Ayan. Iiwan kayo ng liwanag na ito. Kaya wag sa mga manggagamot diyan na naging malakas na o malakas ng antas, ay wag po kayong lumaki ang ulo. Yan, ang mga baguhan po ay dapat turuan po ninyo. Tuturuan po natin yung mga mga manggagamot din tulad natin, yung mga baguhan na gustong humingi ng opinion sa atin. Turuan po natin ng maayos. Dahil dapat po talaga ay mas maganda po tayong mga manggagamot ay nagtutulungan, hindi tayo nagpapataasan ng ihi, hindi tayo nagsisiraan, sinisiraan ang tao para maging
maging sikat o mas angat siya. Mali yun mga kapatid, dahil ang totoong manggagamot may disiplina, may pagmamahal sa sarili at mapagkumbaba mga kapatid. Huwag nating hatakin pababa ang kapwa manggagamot para lang ikakaangat ninyo. Mali yun, hindi natutuwa ang ating Panginoon kung ganun ang inyong pinapairal. Yan. Kung ang mga mangkukulam nga ay nagtutulungan, tayo pa kaya manggagamot? And dapat ang ilagay na ninyo sa inyong kukote mga kapatid. Huwag ninyong pairalin ang yabang mga kapatid. Kaya minsan ang kayabangan ay nauuwi sa kapahamakan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Marunong din tayong rumispeto. Yan. Respetuhin din natin ang ating sarili. Kaya ganun dapat. Yan. Isa rin ito sa mga nakagabay sa inyo ang inyong mga mahal sa buhay. Yan. Maaari mga lolo, lola o mga namayapang tatay o nanay ninyo na namatay na laging ginagabayan kayo nito mga kapatid. Ginagabayan kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Ayan po mga kapatid. Ang mga patay po mga kapatid, ang sinasabi po nila, ang mga patay daw po ay nakakatawid daw ng langit. Una, yan po mga kapatid, yung mga patay po na yan na nakakatawid ng langit, yan po ay mga banal po yan na wala pong kasalanan dito sa ibabaw ng lupa, o hindi po hindi sila nakakagawa ng masama. Kaya po pag namatay ang mga taong yan ay lumilisan at pinapatawid sa kabilang mundo upang makapiling ang ating Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, ang mga taong makasalanan o ang mga taong mga namatay na yan o mga sinalvage o ni-rape o pinatay o ginahasa man, kung ano-ano yung pinagmulan ng taong namatay na yan o na-disgrasya man, ay nandito lang yan mga kapatid. Naandito lang yan sa ating ibabaw ng mundo, pagala-gala yung mga kaluluwang ligaw na yan. Yan po yung iba ay mga mahal natin sa buhay mga kapatid, na pagala-gala lang. Yan po ang nagbabantay sa inyo. Yan. Makakatawid sila yan sa kabilang buhay kung ang kanilang mga mensahe ay may maipaabot sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan, kaya naandito yan sila. Aquarius. Itong Aquarius na ito ay isa ito sa ngayon na makakatanggap ng blessing. Makakatanggap ng blessing, mapopromote sa trabaho, o may Aquarius dito na nakikita kong mangingibang bansa. Meron din ditong madadagdagan ang sahod. Meron ding ng negosyo. Itong Aquarius nito, nagpaplano ito na magtayo ng negosyo kahit maliit lang. Yan. Wag po kayong mahiyang sumubok mga kapatid. Malay mo mga kapatid ay pagpalain kayo sa inyong mga plano sa buhay. Wag po kayong pangunahan ng takot. Yan. Bago po kayo magsimula ay hingin niyo muna ang basbas ng ating Panginoon na kayo ay patnubayan sa inyong mga ginagawa araw-araw. Yan. Self-love. Yan. Mahalin din ninyo ang inyong sarili, mga kapatid. Wag ubos-ubos ang inyong pagmamahal sa ibang tao, sa pamilya. Dapat magtira din kayo ng inyong pagmamahal sa inyong sarili. Mahalin din ninyo. Yan. Wag ninyong iubos ang inyong trabaho ang inyong sarili sa pagtatrabaho. Yan. At bigyan din niyo ng oras na ilibre din niyo ang inyong sarili, magala-gala ka, manood ka ng sine, parang bigyan niyo rin ng freedom ang iyong sarili para makapag-relax mga kapatid. Yan ang diyang katotohanan mga kapatid. Yan. Rosaryo. May mga nanonood ako dito na naghuhuli rosary. Ang pamamaraan nila ng pagdidebosyon ay rosaryo ang gamit. Ang rosary po ang gamit ng mga taong nagro-rosaryo. Ito po ang rosary na ito ay malakas din po ito sa pamproteksyon sa espiritual, kung alam niyo kung paano mag-rosary. Yan. Ito rin ang kalimitang na ginagamit ng mga tao. May nakikita ko ditong mga nanonood o nakasubaybay sa akin. Yan, may mga OFW dito, may mga Pinoy din na kapwa natin dito sa Pinas na nagro-rosary. Yan. Ang rosary po mga kapatid ay isa pong sagradong panalangin. Yan, kung alam ninyo ang
ang mga dasal ng rosary ay yan po ay pang-protection din at ang inyong protection sa mga mahal sa buhay. Yan po. Ibang lahi. Yan. Merong ibang lahi dito mga kapatid na nanonood na merong ibang lahi dito na nanonood. May lahing Pilipino o Pilam, lahat basta may ibang lahi na marunong makakaintindi ng Tagalog na nakakasubaybay dito sa aking YouTube channel o Facebook page. Yan. Ibang lahi. Ang ibang lahi na ito ay isa ito sa mapera, maimpluwensya o mayaman na tao. Itong ibang lahi na ito. At ang ibang lahi na ito ay binagbibilinan ko na mag-ingat sa iyong pera na hawak dahil maaaring kayo ay maloko, mamudos o maisahan ng taong inyong sa inyo na hiniraman kayo o iniraman kayo ng malaking halaga. Wag po kayo basta-basta magtitiwala. I-background check nyo po muna kung anong background ng taong iyan bago kayo magbigay ng pera dahil maaaring pwede po kayo ma-scam dito. Kaya mag-ingat po ang mga lalong-lalo na ang mga ibang lahi. Yan. Kabit na lalaki. Itong kabit na lalaki na ito, isa ito sa mga sumasabotahe. May mga magkarelasyon dito na merong kabit na lalaki dito. Ang inyong partner. Yan ang inyong partner. Pakiramdaman ninyo ang inyong partner kung may kinalulukuhang ibang lalaki, mga kapatid. Malalaman mo naman yan sa mga kilos, sa mga galaw. Malalaman mo yan, mga kapatid. Pakiramdaman ninyo. At mahuhuli ninyo yan. Yan. Altar. Ang inyong altar na ito, mga kapatid, ay kailangan dapat ninyong insenso at kamangyan upang ma-cleanse ang mga negative energy sa inyong bahay at sa inyong altar. Ayan. Panatilihin insenso, kamangyan at lagyan ninyo ng kandila para magsilbing magsilbing maganda ang aura ng inyong altar. Yan. Mga kapatid. Ibang bansa. Yan. Mayroon ditong mga tao na mga kababayan natin na mangingibang bansa. Yan. Mangingibang bansa sila, magtatrabaho o makikipagsapalaran upang maitaguyod ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Mga kapatid, meron ditong hirap dito sila sa Pilipinas sa pagtatrabaho, parang ganun pa rin, parang walang pinagbago ang kanilang buhay. Meron ako nakikita ditong nagpaplano ng mga ibang bansa. This 2025 ay makakaalis kayo pag makukumpleto ninyo ang inyong visa, passport, at ang inyong mga requirements kung kayo ay mag-a-apply mga ibang bansa o di kaya magtrabaho bilang caregiver o kung ano man ang inyong posisyon sa pagtatrabaho. Kayo ay makakaalis ngayong 2025, mga kapatid. Maaprubahan po yan, mga kapatid. At dyan po kayo aahon sa kahirapan. Babae. Yan. Mag-ingat po kayo sa babae na ito. Na may makikilala kayong babae. Yan, sa mga katrabaho ninyong babae. Mag-iingat po kayo dito, baka kung sakaling kayo ay hiraman ng malaking pera, wag po kayo basta-basta magtitiwala agad dahil maaaring lukuhin ka nito, iskamin at hindi parang makunat pag nagbayad itong isang babae na ito. Yan, kaya mag-iingat po kayo. Yan. Ang babae na ito ay marami ring nilokong tao itong babae na ito. Kaya mag-ingat po. Yan. Tubig. Yan. Isa ito sa makakapagpagaling ng ating karamdaman ay ang tubig. Uminom po tayo ng maraming tubig at para hindi po tayo ma-dehydrate at magkasakit ang ating katawan. Ang tubig po ay talagang makapangyarihan at sagradong elemento ng tubig na nakakapagpagaling at nagbibigay ng lunas sa ating katawan upang magkaroon ng kagalingan. Tubig po ang dapat nating inumin. Iwas-iwas din po tayo sa mga alak, soft drinks dahil yan po ay nagdudulot ng masama sa ating katawan. Yan. Gemini. Itong Gemini na ito ay makikilala ninyo. May makikilala kayo ngayong bagong kaibigan na Gemini yung ang
zodiac sign mga kapatid. Makikilala ninyo ngayon itong Gemini na ito. Itong single dad. Yan. Itong single dad na ito na merong itong single dad na ito ay isang ano ito mga kapatid. Ang kanyang asawa na ito ay nagkaroon ng kabit na lalaki. Itong single dad na ito mga kapatid, nagkaroon yung asawa nito ng single dad ay nagkaroon ng kabit yung asawa niya. Yan, maaring ibang lahi itong single dad o di kaya ibang lahi ang kabit nitong kabit na lalaki na ito ay maaring ibang lahi, maaring Amerikano ito. Maaring nagloko ang asawa niyang babae dito na iniwan ang single dad upang sumama sa sa kabit na lalaki. Yan. Albularyo. Meron ditong nanonood na maging isang sikat na albularyo ngayon at maging kilalang manggagamot. Dito sa mga sa social, mayroon na ako nakikita dito na sikat na sila, may tumatak ng kanilang pangalan sa mundo ng social media, sa Facebook, sa YouTube. Meron ng sikat na albularyo dito. Iba-iba po ang iba-iba po ang antas ng albularyo, ng shaman, ng faith healer, ng mga spellcasters na yan. Iba-iba po ang antas niyan mga kapatid. Pero kung sakaling pag-aaralan ninyo yan bilang manggagamot at gamitin niyo sa tama, magiging malakas kayo mga kapatid. Kahit anong ibato pa ng iyong mga kalaban dyan, kung yan ay napag-aralan mo at kung paano ka dumipensa dyan, hindi ka basta-basta matinag mga kapatid. Makakaramdam ka ng mga sakit o kung anumang sakit na nararamdaman mo, yan ay malulunasan mo agad. Yan po. Malulunasan mo agad mga kapatid yung inyong sakit pag kayo ay binira ng kalaban sa mundo ng espiritual. Ayan. Marami pong uri ng panggagamot na sa mga gusto pong mga kapatid, sa gusto pong mag-aral o magtahak ng lihim na karunungan, ang advice ko po sa inyo, ang paggagamot po ay napakalaking responsibilidad po sa ating buhay mga kapatid na mahirap gampanan. Yan. Ang isang manggagamot, bago kayo maging isang manggagamot, ay buhay po ang nakataya dyan mga kapatid. Ranas ko yan yung mga hirap at sakit na naranasan ko dati hanggang sa nag-aral na ako ng pinag-aralan ko lahat ng pagtatarot, panggagamot, pakipagkumbati, lahat pinag-aralan ko sa mga ritualist na yan. Pinag-aralan ko yung mga kapatid. Kaya hindi po basta-basta ang maggamot na paghawak mo sa pasyente ay kung ano-ano lang na yung mga pinagsasabi. Yung ibang mga manggagamot ay tinatakot pa nila, sinisingil pa ng mahal, kung ano-ano pa yung mga pinaggagawa ng mga chichiburuchi na hihingiin daw. Yan, mga naniningil na mga 10,000, 20,000, wala na po sa lugar yan mga kapatid. Dahil ang totoong manggagamot, kung mahal mo ang iyong trabaho, mahal mo rin ang iyong mga pasyente mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Makontento tayo kung magkano ang ibibigay ng ating pasyente, hindi yung tayo ang pipresyo. Hindi pagmamahal ang pinapakita mo doon sa iyong kapwa, kundi negosyo na yon. Kasi yung iba kasi ngayon, ang panggagamot ay ginawa ng negosyo. Yan ang diyan, katotohanan. Pero may mga manggagamot din naman na may ibang mga manggagamot din na may sarili din silang paniniwala o kanila may mga pangangailangan din kasi yung ibang mga manggagamot. Kaya hindi natin sila masisisi kung ba't naniningil sila ng mga ganong halaga. Pero nasa sa kanila din naman yan. Iba-iba kasi ang pamamaraan ng manggagamot, iba-iba din kasi ang mga paniniwala nila. Iba-iba din kasi ang mga paninindigan ng mga manggagamot. Kaya ang sa akin lang ay nire-respeto ko yung mga yan. Yan. At yung mga nagtatahak sa mundo ng espiritual, sa mga manggagamot na katulad ko, ay saludo ako sa inyo mga kapatid. Bilang patuloy lang tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Ayan po mga kapatid. At wala po akong
nakikita ditong malala about sa spiritual mga kapatid. Wala po ako nakikitang about sa malala o may nakulam dito. Ang nakikita ko lang dito mga kapatid, tigal po lang ang banat dito. Yung mga sumusubok din sa inyo, yung mga naiinggit lang din sa mundo ng spiritual yan sa inyo. Yan. Yung tumitigal po sa inyo. May mga ayan ang mahilig talaga manubok. Yan. Ano naman, maganda naman ang mga andito, walang spiritual. Yan. Maganda ang mensahe. Yan lang. Ang tigal po na ito ay kailangan kung may nakakaramdam kayo ng mga pananakit ng ulo, pamimigat ng balikat, hindi makatulog, parang balisa, yan po ay uri ng tigal po. Mga kapatid, marami po kasing uri ng tigal po mga kapatid. May tigal po na pwede kang atakihin sa puso. May tigal po na masiraan ka ng ulo. May tigal po na malalagas ang buhok. May tigal po mga kapatid na mapaparilisa ka. May tigal po na lalaki ang tiyan. Kaya maraming uri ng tigal po mga kapatid. Depende yon sa patungkol ng taong marunong gumawa niyan. Kaya hindi po tayo dapat wag po ninyo dapat na ikawalang bahala, dahil pag hindi po ninyo napagamot yan ay mas lalong lala at lala ang sakit na yan. Yan po ang katotohanan diyan mga kapatid. Kaya dapat anuhin natin, maging vigilante tayo sa pagsusuri sa mundo ng spiritual. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Kayo naman dito ay pinagpala. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.